Diyos mahay nga agaw po sa inyong mga tugang. Ay kapag po sa inyo niyan, na in love na ba kayo? Have you ever been so in love? May nag-iis, may kinikilig, may imultuan mga faces, di ba? Kinikilig pa. Maski ang mga sakristan na sa likod, sigurado ako, hindi kilig pag namamati ang tataramong ako na in love ka na ba. Ikaw po talingin mga lugang hali sa ato mga pagbasa niya. Because the theme of our readings today is about love, pagkamot. Kaya ang kahapunan, nano talaga ang buod sabihin sa pagkamot. Sa roon na encyclical letter ni Pope Benedict XVI, Deus Caritas Est. Sabi niya dito kung na naman pinaka-buod o pinaka-maray na definisyon kanyang pagkamot. As in, makikita natin dito, mahon readings natin niyan. Sabi nga nila sa tuyang kakurangan, there is no greater love than to lay our life to a friend. Ang ialay ang buhay sa kapwa. As in, ang pagirundong kanya sa ato na second reading kanina, Beloved, let us love one another because love is of God. Sa inhali ang pagkamot hali sa Diyos. Kaya nga ni Deus Caritas Est. God is love. The fount of love. Ang pinagmumulan ng pag-ibig ay ang Diyos. Nakikisumaro kita sa pagkamot na iyan. Because we are all created out of love. Dahil sa nag-uumapaw na pag-iibigan ng banal na santatlo na likha ang tao. Kaya, originally, kitang mga tao, pareho ang kagulangan na namumuhay sa pagkamot. But because of sin, because of the fall of man, yada naglaog ang kasalanan. Na imbis na mamuhay kita sa pagkamot, kadalasan namumuhay kita sa dilig man na papahayag ang pagkamot na ito. Kaya ipapagirundong kita niyan sa ato na pagbasa na kay buhay niya to na magbalik dito sa original state ng sarong tao na kita ginipo dahil sa pagkamot. Kung kita ginipo dahil sa pagkamot, dapat pagkamot man ang sa tuyang ibinawaras sa tuyang kapwa-tao. Dapat nag-iimod sa ato ng mga gibo ang pagkamot. Remember that love is a verb. Buod sabihin, love is an action word. Kay buhay, matranslate into action, ini na pagkamot naging hatag sa ato sa kagurangan. Kaya lang, ang problema niyan na panahon, sabi ko nga ni kanina, di naman kita namumuhay sa pagkamot sa kapwa. There is too much individualism today. There is too much apathy. Walang interes sa pakikipagkapwa-tao. There is too much indifference today. Pero ang beses na nandoon kita ng tao. Pero ang beses na para maabot na ang pangarap, gusto kang rautan ang sa tuyang kapwa-tao. Pero ang beses na linumuta ang tao sa paagi sa tuyang mga negosyo, nandaya, pero ang beses na patong kita
sa mga paninda, pirang beses na nandong kita ng tao, tanganing magkaibo kita ng kaginhawaan. Kaya sabi ko nga ni, di madare-reflect ang pagkamot na ini sa oral daw niya itong pagkabib. Imbis na ma-express ang pagkamot na ini sa kapwa, sabi ko nga ni, individualism. Naglalako ang individualism sa ato, na dili ta kaipuhan ang kapwa, kaya ko ang sarili ko. Iyan ang mga epekto kan social media niyan. Na imbis na magpagkapwa-tao, yaon maghapon sa kwarto, nagsiselfone, nag-Netflix, kung nangyano ang iibo sa cellphone na nakakalimutan ng makipagkapwa-tao. Sabi nga nila sa rong kasabihan, we have all these devices in order to keep us connected. But the reality is this, we are all disconnected than ever before because of this cellphone or iba pang mga gadgets na ginagamit na. Halimbawa na lang, pero ang beses kitang nagkakaharampangan sa pamilya, pag nagkakaraon, nadinig na i-restoryahan because of our cellphone. Pero ang beses na dili kita nagkakaigwa ng connectedness or communication because of our cellphone. Igwa niyan sin bagong term na ginagamit ang mga psychologists, fabbing. Anong ibig sabihin ng fabbing? Phone and snubbing. Phone snubbing. Kita ninyo pag naglaw ka mo, ang mga bata, lalo na niyan, pag naglaw ka mo sa restaurant, chances are, mas nauunang magadon ang password sa Wi-Fi sa restaurant kesa sa menu. Nanoy na mo ang tao sa Starbucks. Makadto ka sa Starbucks, pag nagbayad ka, tawad ng password sa Wi-Fi. Mayaring code, grupo man puta, pero hindi mo nang i-restoryahan ay poros ka po cellphone, phone snubbing. Fabbing ang gawin soon na nakakaraon sa pakikipag-communicate. Ini pa, minsan ang mga kabataan nagyayabang, Father, sabi niya, ang dami kong friends sa Facebook, 5,000 Father. But the real question is, how many real friends do you have? 5,000 nga niya Facebook friend mo, pero pirang beses kang nagkaigwa ng chance na makipag-meet up sa real friends. Wala ay perminyada sa cellphone. We are always online but never available to others. We are always online but never available to God. Perming green light ang yada na maibig mo sa messenger. Both sabihin ngayon available for chat or for message. Pero ang real connection, wala. Ang pagkamuot sa kapwa na nagpapahayag sa paagi kanya pag-iirimahan nawawala. Kaya nga ni mga tugang magayon na pag-irundumin sa ato niyan. We are living in individualistic culture, indifference, apathy. Wala kita pakialam sa ibang tao. Ang gagurangan, ingagawin kita niyan na adlaw na ini, na maipahayag ang sa ato na pagkamuot sa kapwa-tao. Na ialay ang sa tuyang buhay sa kapwa-tao. Na ihatag ang tunay na pagkamuot sa mga nananaibuhay. Lugod mo natugang maging responsable kita na maipahayag ang pagkamuot na ini sa waldaw na pagkamuot.